naman kasi, marunong ka mag plus minus. Sa plus minus ang concept niya, align mo lang. Align the decimal point. Sabihin ng i-align, papantayin mo sila. For example, meron kang 0.3 plus 1.01. So, copy mo si 0.3, lagay mo yung decimal, kaka mo ilalagay dito. So, ito yung 1, 0, tapos 1. Hindi pwedeng gawin mo yan ganito. Tapos, 1, dito yung isang decimal, ganyan, mali yan. Dapat papantayin mo yung decimal ng dalawa. Then kung may space dyan, pwede ka maglagay ng 0. Gusto mo. Pero pwede lang wala. Nakadepende pa rin. Then kaka mo sila i-add. So, ganun yung ginagawa. Normal addition na lang. Plus minus, ganyan ginagawa. For example, meron kang 13.01 minus 2.98. For example, ganyan. Lagyan natin ng, yan okay na. So, i-copy natin si 13.01. Then yung decimal point nandito. So, i-copy natin si 98, tapos nandito si 2. Then, subtract mo na lang siya ng normal. So, kapag bawal ka mag-subtract, nagbabaraw. So, yung 1 mas maliit kay 8. So, magbabaraw ka dito. So, bago ka makabaraw dito ka muna magbabaraw. Kasi hindi ka naman makabaraw kay 0 eh. So, babarawan muna tong 3. Magiging 2 na lang siya. Si 0 magiging 10. Then, kung 10 na siya, pwede ka na makabaraw para maging 11 na to. Ito magiging 9. Alam na natin yan, di ba? Mga ganyan. Minus, minus. So, 11 minus 8 is 3. 9 minus 9 is 0. Then, 2 minus 3 is 0. Yung decimal point, copy lang. Then, magkaroon ka ng 1. So, ibig sabihin, magiging sagot is 10.03. To check, di-add natin si 2.98. Pag ang lumabas is yung taas, ibig sabihin, ganyan yung ginagawa kapag plus minus ng decimal. How about kung times? Sa times naman, ang ginagawa, ang mas madali lang naman kasi sa times, kasi minumove lang naman yung ano. Alam mo, tawag dito. Minumove lang naman yung decimal point bago, after mo mag-multiply. For example, meron kang 0.1 times 0.3. Kunyari ganyan. Dalhin lang natin yung concept. So, lagay mo 0.1 times 0.3. Kahit hindi mo i-align yung decimal niyan, okay lang. Pero sa plus minus, kailangan aligned. Kasi gagamitin mo yung decimal point na ito kapag tapos ka na mag-solve. So, normal na pag times lang. 3 times 1 is 3. 3 times 0 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 0 is 0. Then plus. So, magkaroon ka ng 3, 0, 0. Then, meron kang dalawang decimal point dito. So, galing sa pinaka-right, mag-move ka ng dalawa. Then, ito magiging decimal point mo. So, sabihin yung sagot sa 0.1 times 0.3, 0.03. Yun siya ginagawa. So, for example, another. Let's say meron tayong 3.12 times 1.3. Kaya ganyan lang. So, kahit i-disregard mo yung placement niyan, yung decimal point, basta alam mo na dalawang decimal point dito isa lang. Ibig sabihin, meron kang 3 movements from right to left. 3 units. So, multiply na natin. 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. 3 times 3 is 9. 1 times 2 is 2. 1, 3 na. Then, basta pag pangalawang term na, ito na mga baka sa grade level eh. Pag nasa second term ka na, dito ka na mag-start sa pangalawa. Then, baba lang nun. Hindi ka dito mag-start ha. Kasi nasa 10th place ka na eh. Ito yung ones, ito yung tens. Sabi sabihin kung ito nasa 10th place, yung next number na yung nasagot mo doon, nasa 10th place dapat. Anyways, magiging ganito na siya. Kung ito nasa 10th place, yung next number na yung nasagot mo doon, nasa 10th place dapat. Anyways, magiging ganito na siya. Then meron ka 3 decimal point. O yan, lagay mo dito. So magiging ito na yung sagot. So ganyan yung sa times. So madali lang yung plus, madali lang yung times, yung concept. Yung divide medyo tricky. For example, meron kang 0.5 divided by 10. Nyari ganyan yung given. Malit lang eh. Kasi concept based lang naman eh. So yung dividend, alam ko mabilis yung salita ako eh. Pero alam ko kaya niyan. Then yung divisor. So gawa ka ng ganito. Lagay mo yung divisor. Lagay mo yung dividend 0.5. Kapag yung divisor mo is wala naman siyang decimal, okay na yan. Pag yung dividend may decimal point, okay lang din yan. Basta yung concept, yung divisor dapat gagawin mo siyang whole number. So ito kung may decimal point yung dividend, iangat mo lang siya doon. Pantay mo lang. So ngayon divide mo na. So 0 divide 10, pwede ba? So wala. Sa 0 yun. So ang 5, 0 tsaka 5 pag pinagdikit mo, 5 na lang yung bilang nun eh. So 5 divide 10, may makuha ka bang 10 kay 5? So wala. So 0 din yan. Then multiply mo, kailangan magdagdag ng 0. Kumbaga 0 divide 10 is 0. 0 times 10 is 0. Minus. Then bring down mo yung 5. So 5 divide 10 is 0. 0 times 10 is 0. So magiging 5. Then dagdag ka ng 0. Then bring down mo yun. So 50 divide 10 is 5. So ibig sabihin ang sagot natin is 0.05. So what if naman yung dividend yung may decimal, yung divisor yung may decimal. So same process, gawa ka ng ginto, then lagay mo yung dividends, yung unang number yung ilalagay sa loob, then yung divisor yung sa labas. So 0.5. So ngayon ito may decimal point. So kailangan mo itong gawing whole number. So para maging whole number to, kailangan mo siya i-move papuntang right. Ilang decimal place yung minove mo, ilang unit ka nag-move para maging whole number siya. So isang move lang. So dahil nag-move ka dito ng 1, dito rin mag-move ka. So nasan ba yung isang move lang? So dahil nag-move ka dito ng 1, dito rin mag-move ka. So nasan ba yung decimal point ng whole number? So kapag whole number yung given, yung decimal point niya nasa dulo. So galing dito mag-move ka ng isang unit. Kung twice ka dito nag-move, dalawa rin dapat dito. So dahil isa lang dito, di 1 lang din dito. So kung may space doon, lagay ka ng 0. So yung magiging bagong numbers mo is 5. Tapos ito 100. Kasi 0, 5, 5 pa rin. Then divide mo naman manually. So 10 divide 5 is 2, magiging 10, magiging 0, bring down yung 0. 0 divide 5 is 0. Ibig sabihin sagot natin is 20. So ganun siya ginagawa. Then another example. Kunyari meron tayong 0.5 divide 1.25 for example. So kunyari yung given. So same process. Andun ta. Dulo. Andun nga. Ganda sa loob ba? Di ba yung nabuksan?
So meron tayong 0.5 dito, ito 1.25. So gawin natin itong whole number, move natin ng 1 unit. So ito magiging 5 na lang. So dahil nag-move tayo ng 1 unit dito, galing dito ka mag-start sa decimal point kasi meron siyang decimal point. Hindi kasi siya whole number. Kapag may decimal point, doon ka mag-move, doon ka mag-start. Pero pag wala, sa pinakadulo. Tulad dito, nasa dulo, walang decimal point. Ibig sabihin nasa dulo 'yon. So doon tayo nag-move. Ngayon ito may decimal point yung given mo dito, dito ka mag-start. So ilang unit yung minove mo dito? So isa lang. So galing dito, magiging nandito na yung decimal point mo. So ibig sabihin, ito magiging 12.5. So ngayon ito whole number na, okay na yan. Ito, may decimal point, okay lang din yan. So kung nasa yung decimal point na ito, papantay mo lang yung dito. Then divide mo na siya ng manual. So 12 divide 5 is 2. Magiging 10, magiging 2. Then pinggan mo yung 5, magiging 5. So ibig sabihin yung sagot is 2.5. So ganun yung ginagawa sa decimal. Dali lang to. Concept. Ito medyo tricky. Pero yung concept niya kasi, kailangan mo lang itong gawing full number para madali. Pero may other way pa yung iba.